Sige. Oh, bibiyahe ka ba? So, ano, papahalikin na kayo, Richard, no? Alas 4 man yun. Oo, siya, ano. Oh. Mayroon pang isang oras kalahati. Mahirap magbiyahe na eh. Dito kasi, pag mahaba, maliit ang lagbit. Pero lang, okay. Pasok sa Bethlehem Bible Baptist Church, Cotabato. Nandito kanina sila eh, Sino? yung pinapapuntahan ko sa iyo, yung kasama nila ni Diaz, si Chris, ano? Sino? Si Chris, oh. Si Chris Palmer, nandito kanina. Sino yun? Ano, malapit sa inyo, Surala. Surala, di ba? Barbel. Barbel, oh. Sige. Sige, pala siya. Sige. Okay. Kaganda sana ako, kaso lang ikot kami, tumagal, hindi ako nakapag-practice. Kaya nag-practice sana rito eh, kaso lang usually kasi pag pumunta ko rito, is nagakon ako. Wala na to, di ba? Nagakon ako, nagsakay ng tricycle. Kaya hinatid ako, kaya nawala. Kaya tagal namin ikot-ikot, no? Para yung sa panahon ni Noah ba ni Moses na dahil sa tigas ng ulo ng mga tao ay paikot-ikot lang sila. Okay, so yeah, tama yung sabi ni Pastor Bungno. Galing ako doon kay Pastor Maulit. Talagang lagari mga kapatid. So kagaya ng sinabi ni Pastor Bong ay mayroon kami pangailangan. Saan ba ako lalapit? Di ba sa anak ng Diyos? Alang-alang doon tayo sa anak ng Diablo lalapit. Amen? Pero hindi naman to sa pilitan, mga kapatid. Makapagbigay sa inyo ng mensahe, then at the same time is kayo ay magiging panalangin sa akin. Oh. Mayroon po kaming, actually bago lang to eh. Bago kami pumunta ng Maynila, a week before, ay nakita kami ng bagong open na subdivision. Karamihan ka sa amin, cash. Wala naman akong cash. Wala akong pira na pambilang lupa. Mabuti kung 100 lang yun, daan pwede. Pero kung mga 300,000, 500,000, wala na akong ganon. So, good, dahil mayroong bagong open na subdivision, installment. Mag-down lang kami ng 25, tapos pwede na kami makakuha ng 150 square meter. Good for 5 years, halagang 225,000. So ang monthly namin is 4,500. Ngayon, kulang man yung kulang man yung 150 square meters. So kailangan dalawa para 300 square meter para sa church lot, mga kapatid. And so I am very optimistic na kapag babalik ako doon ay makuha namin yun. At sa tulong na rin ng mga kapwa ko pastor, mga mananampalataya, ay malaking tulong yan, mga kapatid. No? So, yun ang aking asikasuhin pagbalik ko sa Marbel, na yung lupa na yan. Kasi bihira lang yun eh. Pagkatapos yan, baka mawala yun. So, kailangan i-grab ko yung opportunity na makuha ko yung luti na yan. Kaya, pag-print yung mga kapatid, no? So, salamat, Pastor Bono. Every time nandito ako sa Manila o sa Cainta, dito ako pupunta. Wala naman akong kaibigan dito, si Pastor Bong lang. Marami naman, pero siyempre, magkasama nito. Nung binata pa kung magkasama na kami nito. Yung kinakain niya at kinakain ko, pareho lang. Minsan binuluwa ko, kinakain niya, hindi. Ay, hindi nakikinig eh. No? Hindi. So, isa lang kami, kaya wala na, no, para pamilya na kami sa bawat isa, no? Okay, so ngayong hapon, mga kapatid, I want to share to you the message, no, about the life of Noah. Ayon nyo na lahat po tayo ay very familiar sa buhay ni Noah. Pero alam nyo, ang Bible, kahit paulit-ulit natin basahin, kahit very familiar sa atin, kahit 100 times natin binabasa, mayroon pa rin tayong mga bagong lesson na matutunan. Amen? So, wag natin sabihin na, Pastor, matagal na ako yan, kabisado ko na yan. Mga kapatid, kahit kabisado mo na yan, ang Bible, mga kapatid, ay mayroon talagang bagong mensahe para sa bawat isa po sa atin. Amen? So, ayun na hindi po tayo magsawa sa salita ng Panginoon, especially in the life of Noah. Let's open our Bible in the book of Noah.
Walang book of Noah? Ano meron eh? Okay, let's open our Bible in the book of Genesis, mga kapatid. Chapter 6. Hello. Ano kayo ito? Tanggalin nyo lang ito. Ha? Hello. Oh. Okay, the book of Genesis chapter 6. Let's open our Bible, the book of Genesis chapter 6. Mga kapatid, basahin po natin dito sa verse 1 hanggang sa verse 8. Genesis chapter 6, verse 1 to 8. Are you there? Say amen. Okay, so basahin po natin. And it came to pass, let's read responsibly. And it came to us when men began to multiply in the face of the earth, and daughters were born unto them. And the Lord said, My spirit shall not always strive with men, for that he also is flesh, yet his days shall be 120 years. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. And the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast, and the creeping thing, and the fowl of the air, for it repented me that I have made them. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Let's pray. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa oras na ito sa iyong patuloy na panguna mo sa amin. Give us a heart that is willing to learn about thy word, and help us, O God, to apply it in our lives. Thank you so much, Lord, for this great opportunity. Bless us, O God, as we listen to the word. Ito ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus, namin tagapagligtas. Amen. Okay, so ngayong umaga, mga kapatid, hapon, I want to give the message entitled is Noah found grace. The wife of Noah, si Grace. Grace is not the wife of Noah, nor the name of the woman. Oh, but grace there is favor. Bira lang mga kapatid sa Bible na nagkakaroon po ng favor sa Panginoon. The reason why God gave them favor, because there are things, mga kapatid, na ginagawa po nila na nakapagbibigay kaluwalhatian sa Panginoon. Now, as we review, mga kapatid, dito po sa book of Genesis, it is God's will, no? It is God's plan, it is God's purpose na ang tao ay, sabi ng Bible, no? Si Adan at si Eva, sinabi ng Panginoon, go and replenish the earth. So punuin ang sanglibutan, punuin ng mga tao. Habang dumarami yung mga tao, mga kapatid, dumadami ang mga tao, nakita ng Panginoon na habang dumadami ang tao, ay ang kasalanan din ay mas lalong lumalala. Hello? And because of this, the Bible say, no? Sabi ng Bible, dito mo sa verse 4, there were giants in the earth in those days. And also after that, when the Son of God came in unto daughters of men, they bare children to them. The same became mighty men, which were of old, men of or renown. And verse 5, sabi ng Bible, and God saw that the wickedness of man was great in the earth. Okay? At ang sabi ng Bible, and that every imagination of the thought of his heart was continually evil. So habang dumadami ang mga tao sa sanlibutan noong unang panahon, mga kapatid, mas lumalala, mas dumadami ang kasalanan. Hello? And because of this, mga kapatid, ang sabi ng Bible, the Lord said, my spirit shall not always strive with men. Kung tayo nga, naubusan tayo ng pasensya, di ba?
ang Diyos din naubusan. And because of this, mga kapatid, sabi ng Bible, God repented, but He made man on the earth. So, instead na padamihin o magpatuloy yung lahi nila because of their sin, God changed His mind. Ang sabi ng Bible, and the Lord said, I will destroy man. So, kailangan niya lipulin ang mundo, kailangan niya patayin mga tao. Pero salamat sa Panginoon, of all the people, mga kapatid, before, sabi ng Bible, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Amen? So, yun po yung ating mensahe na yun. Noah found grace in the eyes of the Lord. Now, listen to me, mga kapatid. Alam mo, yes, it is normal for unbeliever to always commit mistakes, to live a life that is sinful. Hello? Normal sa kanila yung gumagawa ng kasalanan. Amen? Pero as we Christian, it is not normal for us to do sins. If we continually living in sin, in spite of the fact that we claim na tayo Kristiyano, if we continue doing sin, there is a big question mark in our lives. Amen? That's why, because of this, mga kapatid, nung nakita ng Panginoon, God changed His mind. But thank God, Noah found grace in the eyes of the Lord. Now, alam mo sa Bible, ang daming mga grasya, ang daming mga graces na sinasabi sa Bible. Amen? Mayroong tinatawag na the grace is sufficient for our salvation. Di ba? Titus 2:11, sinasabi ng Bible na for the grace of God hath appeared to all men. Mayroong tinatawag na the grace of God is sufficient for our strength. Hello? Like Apostle Pablo, diba? Sa Apostle Pablo, sabi niya, I sought thrice before God na marinig yung kanyang karamdaman. Pero sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for thee. Diba? Although, hindi man inalis ng Diyos yung karamdaman ni Apostle Paul, pero binigyan naman siya ng grace para yung kanyang karamdaman ay kanyang mapagtagumpayan. Hello? So, my grace of, tinatawag, my grace ng sufficient in service. The grace of God in sufficient is our satisfaction. Then lastly, the grace of God is sufficient for our sin. Diba? Hindi nyo ba alam na as a Christian, ang sabi ng Bible, the more we commit sin, the more the grace of God abound. Hello? Pero wag natin sabihin na, yes, Pastor, sabi ng Bible, habang tayo gumagawa ng kasalanan, mas lalo ang Diyos ng Diyos, ang biyaya ng Diyos ay sumasagana, hindi din ganoon. Kasi ang Diyos din, mayroon din tinatawag na naubusan din siyang pasensya. Amen? Although, habang tayo gumagawa ng kasalanan, ang Diyos nahabag sa atin. Pero hindi sabihin na gagawa ng kasalanan parang biyaya ng Diyos ay sumasagana, hindi yun. Kasi time will come, mapaluin ka ng Panginoon. Amen? Now, nung panahon mga kapatid, maraming mga tao na ang kanilang edad ay, in fact, may mga tao na ang kanilang umaabot ng 900 plus. Amen? And the reason why their age reached until 900 plus, because of the grace of God. Amen? Because of the grace of God, we are still alive. Hello? Because of God's grace, we are still in good health. Because of God's grace, mga kapatid, we have this kind of service. Amen? Kaya, hindi ka makapagmalaki na, Pastor, dahil sa galing ko, ako'y ganito. No, it's only by God's grace. Because Christ, without Christ in our lives, we are nothing. Kaya we cannot boast out, mga kapatid. No? It's only by God's grace. Halimbawa, sino yung mga tao na dahil sa biyaya na Diyos umaabot na 90 plus? Si Adam. Hello? Si Adam, mga kapatid, in Genesis chapter 5, verse 5, ang edad niya umaabot siya ng 930. And he died. Hello? Hindi tayo abot ng 930. Lately lang, no, kahapon lang, ay marami akong katanungan sa Panginoon. Meron kaming pinaka-close na kaibigan
na kung saan bayaw ni Pastor Rodrigo. Very close. In fact, maraming natulong sa aming church building. Ang trabaho niya mga kapatid, nagkontrata siya ng sprinkler sa taas yung sa mga building. Nagkakontrata din siya ng mga smoke detector. Yun ang kanyang trabaho. Kahapon, alas 10 ng umaga, pumunta siya sa Jinsan, nag-inspection siya sa site. Mga kapatid, pagdating sa pit floor, nahulog. Patay! Dinala pa sa ospital, mga kapatid. Namatay. So maraming katanungan, Lord, bakit ito pa? Na very faithful, very supportive sa gawain, bakit inalaw mo na siya ay mahulog mula sa pit floor? Okay naman siguro kung mamatay, natulog lang, hindi nagising. Okay naman siguro kung mamatay, nabilaw ka na, patay. Pero yung mahulog ko sa pit floor, mga kapatid, matindi yun. Hello? Mamuhay man siya, pero durog-durog. Mabuti namatay yun kasi pag hindi namatay yun, magsasuffer ang kanyang family. Maaaring magkaroon siya mabidridden siya for the whole life. O kaya magkaroon siya ng maparalysis. No? So mabuti namatay. So bakit inalaw ng Panginoon na at the early age of his life, 57, kinuha siya ng ganung klaseng kamatayan? Hello? Bakit? Si Seth, ang edad niya, according to Genesis chapter 5 verse 8, umabot po siya ng 912. Then he died. Then si Enos, umabot po siya in Genesis chapter 5 verse 11, ang edad niya umabot ng 905, then he died. Si Kainan, in Genesis chapter 5 verse 14, ang edad niya is 910, then he died. Si Jared, ang edad niya ay 500, edad niya ay in Genesis chapter 5 verse 20, edad niya ay 962 and he died. Methuselah, ang pinakamatandang tao sa Bible, Methuselah. In Genesis chapter 5 verse 27, sabi ng Bible, 969 and he died. Then last, si Noah. In Genesis chapter 9 verse 29, ang edad niya is 950 years and he died. And you know what? Bakit umabot sila ng ganung edad? It is because of God's grace. Hindi lahat ng tao, listen to me, hindi lahat ng tao na ay binigyan ng Diyos ganun na edad. Pero binigyan sila ng edad ng Panginoon na ganun because God saw something in their lives. Just like in the life of Noah. God preserved Noah, hindi po siya nasali dun sa flood. God preserved his life because of all the earth before. Noah found grace in the eyes of the Lord. Now, what is the reason? Mga kapatid, bakit si Noah ay nakasumpong ng biyaya ng Panginoon? Reason why he found grace, number one. Ang ayot mga kapatid, hindi man tayo si Noah. Amen? But we can be Noah in our doings. We can be Noah in our service. We can be Noah in our lives. Number one reason, bakit tinawag siyang, bakit sabi ng Bible, Noah found grace? Because number one, because of his walk. Because of his walk. Dahil sa kanyang lakad, mga kapatid, na hindi yung lakad na gaganong-ganon, hindi yun. Pastor, umaba palang buhay ka palang lakad ay, hindi yun, mga kapatid. When we say about walk, mga kapatid, it is his testimony. Amen. Our testimony. And your testimony is very significant in our Christian living. Amen? Yung ating the way we serve the Lord. If you are a Christian, walk as a Christian. Amen? And sabi ng Bible sa Colossians chapter 6 verse 2 or 2 verse 6. Baliktad mo, hindi ko alam kung saan dyan. Basta Colossians chapter 2 verse 6. Sabi ng Bible, as ye have therefore received the Lord. Okay? So, walk ye in Him.
Sabi ng Bible, kung paano ka tumanggap sa Panginoon, o yung mula nung tinanggap mo sa Panginoon, sabi ng Bible, walk in, lumakad ka sa Kanya. Hello? Kapatid, it is God's will that before we got saved, you serve the Lord until the end of your life. Walk in Him. Amen? At ang dami mga Kristiyano, mga kapatid, na after they got saved, ay lumalayo sa Panginoon. O ginagbago pa, medyo mainit. Pero habang tumatagal, di ba may awiting, may kantang, the longer I serve, the sweeter we grow. The longer we serve, the sweeter we grow. Habang tumatagal ay lalong tumatamis. Ibaliktad eh. Maraming Kristiyano ngayon, habang tumatagal, tumatabang. Kung sino yung matanda, yung bang walang pinagtandaan. Mabuti dito mga kapatid, ang tawag halo-halo eh. Halo-halo. Pero wala akong nakita ating senior citizen. Brad Tirso siguro. Ilan mo, Brad? 54? Ibig sabihin, mas matanda ko sa'yo? Amen? May mga next generation tayo dito. Mamatay na ng pastor nyo, may susunod. Alam mo, kawawa ang church, kung pulos matanda ang nakalagay, tanda. Wawa. Kasi pag namatay yung matatanda, sino susunod? Amen? Kaya mga kapatid, let us not, hindi wag nating ibaliwala ang mga kabataan. Wag nating ibaliwala ang next generation. Kasi tayo mga matatanda, mamamatay na tayo eh. Hello? Pag hindi ka mag-focus sa mga, ilan mo mga young people, kayo mga young people, sa ngayon, kung pa kayo, medyo, sa ngayon, wala pa kayong, kumbaga, sabi natin, ang tanging maibigay niyo sa Panginoon, yung inyong faithfulness sa paglilingkod. Pero ang mga young people, sa totoo lang, wala pang kwarta yan. Saan yung young people wala kwarta eh? Ako ba pamasahi? Amen? Pero listen to me. As you continue serving the Lord little by little, somehow God will give you blessings. And that blessing, para ang church na ito ay may taguyod. Amen? Kaya, huwag natin ismula mga young people. Pero magandang church kapag may mga bata, may mga young people, may mga adult, at yung talagang matatanda na. Why? Kasi nga, makikita kong alive eh. Pero kung edad mga membro matatanda na, pag namatay matanda, sino ang susunod? Di ba wala na? Kaya, mabuti yung church na ito is, nakikita ko may mga kuwang kayo eh. May mga children ministry kayo. Di ba? Extension classes, mga feeding program. Yan. Ang dami kayo nag-testimony na kahit hindi lang na save. Di ba? At nagpapastor. No? Walking with God means in everything in your life, acknowledge God. Amen? Amen? Proverbs 3:5, 6, trust in the Lord with all thine heart and learn not unto thine own understanding. In all thy ways, acknowledge Him. That is walking with God. In everything we do, always acknowledge God. Because without God, you are nothing. Amen? And a Christian, mga kapatid, listen. Minsan, madaling magpakilala na Christian ka kapag marami. Amen? Kapag marami kayo, sumwining ka, binigyan ka, active ka, sumwining kasi marami. Diba? Giving trucks, active ka kapag marami. Pero pag nag-iisa ka lang. Diba? Kapag marami, grabe ang kanta mo mga kapatid. Lalo kapag nagkasama-sama yung mga membro na magaling sa kanta, ang galing mong kumanta. Kanta ka na, halimbawa, ikinanta ni Brad, naubusan lang hininga siya. Yan. Yung To God Be the Glory. Ang ganda kayong kanta na yan. Yun ang kinakanta ko noon eh. Pag marami, ang Christian, ang kanta mo, mga Kristiyano. Hello? Pero pag nag-isa ka lang, ang kanta mo ano?
Bagang kanta mo, ang puso ko'y hindi ko alam yun, ha? Alam mo yung kanta na yun? Ha? Alam ka tayo mo, ha? Alam niyo mga kapatid, maraming Kristiyano ganun na pag nag-iisa lang. Sabi nga mga kapatid, the real you is when you are alone. Hello? Character is what you are when you are alone. Kaya pag marami, okay ka. Masaya maglilingkod na kasi marami. Pag nag-iisa ka lang, hindi, walang gana magsimba kasi nag-iisa ka lang eh. Hello? Pero listen to me. E porque marami o kukunti, may problema o wala, as long you are working with God. Diba? Masaya maglingkod sa Panginoon. Kasi ang iyong paglingkod, hindi naman nakasalalay sa iba. It's all about relationship. Nalala mo sa Enoch? Diba si Enoch sabi ng Bible? Enoch was not. Ha? Sabi ng Bible? He was translated by God. Diba? Why? Because before all this translation, he pleased the Lord. Mayroong Bible karatu nagsasabi na ang Bible scholar nagsabi, or hindi ko alam kung saan ko napakinggan ito, na si Enoch daw lang nga daw, si Enoch daw at ang ating Panginoon naglalakad. They were close. Habang naglalakad sila ng Panginoon, nabutan daw sila ng gabing-gabi na. Sabi ng Panginoon, Enoch, dito ka na matulog sa balay. Huwag ka na umuwi. Then wala na, hindi na nakabalik si Enoch. God transported him. God transported from earth to heaven. Amen? Wala nakita. Hinahanap siya ng kanyang mga kapag-anak. Wala nakita. Why? Because God took him. Because Enoch pleased the Lord. This is with Noah. Noah preserved by God because Noah found grace in the eyes of the Lord because of his walk. Di ba may kanta nga, walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking in the sunshine, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus alone. Amen? Ang sarap lumakad sa Panginoon. Amen? Ang sarap lumakad, mga kapatid. Kaya mapalad tayo, mga kapatid, na meron tayong pagkataon na mapaglingkod ang Panginoon, may pakita sa Panginoon yung ating pag-ibig sa Kanya. Okay? So, another one, mga kapatid. Noah found grace in the eyes of the Lord because of his walk. Number 2, because of his willingness. Because of his willingness. Makita po natin sa Bible, let's open our Bible, mga kapatid, in Genesis chapter 6, verse 14. Ito po yung sabi ng Bible, Genesis chapter 6, verse 14. Ito po yung pagkasabi niya. Are you there? Say amen. Sabi ng Bible, verse 14, make thee an ark of gopher wood. Wrong shalt thou make in the ark, and shalt pitch it within the way without with pitch. And this is the portion which thou shalt make of it. The length of the ark shall be 300 cubits, the breadth of it is 50 cubits, and the height of it 30 cubits. Now, what I'm saying, mga kapatid, is when God gave instructions to Noah, Noah was very willing to obey. Nung inutusan ng Panginoon si Noah, o Noah, magtayo ka ng ark dun sa bukid, dun sa bundok. Noah did not hesitate, but instead, he obeyed the Lord. He's willing to obey the Lord no matter it may be. Hello? Alam mo may kanta, di ba? Kinakanta sa mga bata yung obedience. Obedience is the very best way to show that you believe. Sino ka alam? Wala ka alam? Kalimutan ko rin eh. Diba? You know, what is the reason why you believe?
Oh, why you obey? Because there is believing. Kaya mga kapatid, nag-obey si Noah because there is believing. He believed sa Panginoon. Kaya sa Christian mga kapatid, let's always obey the Lord. Kaya sabi ng Bible is, ang pagsunod mga kapatid, we rather obey God rather than man. Oh, masimple lang ng mga bagay, basic lang ng mga bagay. If we do not obey, we just like si Moses. Si Moses, dahil sa kanyang init ng ulo sa mga anak ng Panginoon, hindi siya sumunod sa Panginoon. Imbis na kausapin lang, di ba? Gihataw o bunalan Gihampas. And because of that, he was disqualified. Diba hindi siya nakapunta sa promised land? Isa atin, simple lang mga kapatid, na pagsunod, hindi natin masunod. And so, that is, bakit si Noah tinawag na he found grace because of his willingness to obey. Amen? Lalo sa mga Bible student. Mayroon ako mga Bible student. Minsan, inuutusan ko sila. Minsan, ginatry ko din kung sila susunod. Simple lang ang mga bagay, no? Pero di nila nasusunod. Ganun sa atin. Inutusan tayo ng Panginoon, di natin sinusunod. That's why, minsan ang Diyos malayo sa atin. Disunod sa atin mga magulang. Number 3, because of this worship. Ito yung mga gusto ng mga pastor, no? Yung mga ganung maiksi lang ng mensahe. At ganun yung mga gusto ng mga membro, maiksi lang ng mensahe. Because of this worship. Dito tayo tatagal. Yun ko lang yun. Ito pa huli. Matagal ito mga kapatid. Kaya huwag kayong tawa-tawa dyan. Why do we found grace? Because of his worship. Amen? After the flood, listen. Sa palagay mo, after sa flood, anong makikita ng magandang tanawin after sa flood? Di ba wala? Hello? Alam mo, nung nakatira ko sa Tanay, lagi may baril dyan. At naranasan ko mga kapatid na ang aking pamilya, itago ko sa ilalim ng ito. Tago! Yung aming mga kapatiran sa church, nung nagbagyo, pumunta sa simbahan, kasi simbahan, yung simbahan namin una pang lumipad. Natanggal yung buong kalahati, nilipad yung sa kapitbahay. No, the point is, after the flood, what beautiful things can you see around? Di ba wala? Hello? Siguro sa atin, kapag may baha o bagyo, ang gagawin natin, sa umaga lang, magwalis, magkuhan ng basura, mga patay na aso, mga patay na tao. Di ba? Mga patay na daga, kung ano lang. Mabuto lang po ng kahoy. Pero sinuwa mga kapatid, after the flood, what he did? Okay, tingnan po natin sa Bible. Tingnan po natin Genesis chapter 8 verse 20. Genesis chapter 8 verse 20. Okay, sabi ng Bible in Genesis chapter 8 verse 20. Okay, doon po tayo sa unahan pa. Okay, verse 18. 8 verse 18, tingnan po natin. And Noah went forth, and his son, and his wife, and his son wives with him. Every beast, every creeping thing, and every fowl, and whatsoever creepeth upon the earth, after their kind, went forth out of the ark. So lumabas sila sa ark. Verse 20, and Noah builded an altar unto the Lord. Hello? Kapatid, Noah's priority is the Lord. Why? After the flood, when he went out, mga kapatid, from the ark, what he did first is to build an altar for the Lord and worship there. Alam mo, napakahalaga yung pagsamba sa Panginoon. Amen? Noah worship the Lord. Noong una kasi yung panahon mga kapatid, every time na kung saan sila abutin mga kapatid, as yung na ginautos sa Panginoon, ginautos, nagtatayo siya ng altar. After that, they worship the Lord. So yan po ang ginagawa ni Noah. His priority is the Lord. He obeyed the Lord. And his priority is the Lord mga kapatid. Kaya ang sabi ng Bible, kung makikita po natin,
Alam mo, sa ating pagsamba sa Panginoon, there must be a specific place. Hello? Ang sabi, let's go to the book of Genesis chapter 22 verse 2. Tingnan mo. Genesis chapter 22 verse 2. Ano po sabi ng Bible? Verse 1, and it came to pass after these things that God did tempt Abraham. So sinubukan ng Panginoon si Abraham, and said unto him, Abraham, and said, Behold, here am I. Sabi sa verse 2, and he said, Take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer there. Hello? The reason why God commanded to Abraham to go to offer his child Isaac. Sabi ng Bible, go to Moriah. Ha? God commanded Abraham to go to Moriah and to offer there and to give offering to the Lord. Remember mga kapatid, the specific place for worship is no other than the church. Alright? This is the right place for us to worship the Lord. Yes, you can worship alone. Pero iba yung sinasabi ng Bible na not forsaking the assembling of ourselves together. Let us not forget our worship together, our coming together. That is the church, that is the ecclesia. Iba, huwag natin kaligtaan, huwag natin kalimutan. Alam mo, iba sa Old Testament kasi mga kapatid, since na very strict sila, alam mo, kapag hindi ka nagpapahinga doon, talagang patayin ka, batuhin ka, mamatay ka, kamag-anak mo, ikaw, pati katulong, pati hayop, batuhin ka. Diba? Pero sa atin mga kapatid, hindi naman tayo batuhin kung hindi magsimba. Pero I challenge you, the specific place for us to worship, mga kapatid, during Sunday is the church. Amen? There is no other important place like church. Ito yung pinakamalaga. Amen? At salamat sa Panginoon, meron kayong magandang building. Sino architect nito? Iba talaga ang kuha ng mga pastor, iba talaga ang abilidad mo. Ang dito, architect, siya. Sa akin doon, ako. Talong architect sa akin eh. Basta si pastor na, talo. Walang masabi yung architect. No? Salamat, may building tayo. Oh, malamig pa. Yung sa amin, pag nagsimba kami, pambira. Ang init. Tagiktik yung sila, may electric fan. Ako, bahala. Basta sila lang. Ako, kasi mahal ko sila eh. Di bali ako, magpawis na ako. Basta sila ay komportable sila. Ito, komportable kayo mga kapatid. No? Salamat sa Diyos, mayroon tayong house of worship. Amen? The specific place for worship is the church. Amen? Number 2 mga kapatid, there is a sacrifice. Oh. Sabi ng Bible dito, sa binasa po natin, sa binasa po na Genesis chapter, verse yan, na nung nag-offer ang Panginoon, nung nag-offer, no, si Noah, di ba? Mayroong tinatawag na yung smelling sweet sibol. Amen? At makita mo natin dito, sa buhay po ni Abraham, listen, in verse 3, and Abraham rose up early in the morning, and saddled his ass, and took 2 of his young men with him, and Isaac his son, and cleaved the wood for the burnt offering, and rose up, and went into the place of which God had told him. Then on the 3rd day, Abraham lifted up his eyes, and saw the place afar off. So makita po natin, when they reached to the place of Moriah, there, Abraham offered Isaac. Diba, sabi ng Panginoon, sabi siguro ni Isaac, Papa, sana yung burnt offering. Sabi ni Abraham, God will provide. Amen? God will provide. And so, listen, sa paglilingkod natin, sa pagsamba po natin sa Panginoon, there is a sacrifice. Yun po yung ating offering. Sa
sa maniwala ka sa hindi, sometimes, if your heart is not settled with God, hello, sometimes, if your heart is not settled with God, sometimes offering is a sacrifice for us. Totoo yan. Pero kapag ang puso mo ay sold out sa Panginoon, giving is a joy. Amen? Giving is a joy. So, the right sacrifice for giving, the right place for sacrifice for giving is the church. Bring ye all the tithes into the storehouse, not on the palengke. Minsan, may mga preacher na nandun sa palengke. Nag-preach dito, may mga offering. Hindi, malayo. 3 kilometro, mayroon pang offering. Ang iba, sa bus sila, gagan mga sapatos. Ang iba naman, gabukas ng Bible, tapos offering naman. Ang dami na pamaraan. Pero listen to me, the right place for giving our offering is the church. Amen? Bring the tithes into the storehouse, meaning the church. That is the reason why Noah found grace in the eyes of the Lord. Maybe this afternoon, mga kapatid, minsan, it is not all the time na ang Diyos natutuwa sa buhay natin. Amen? Not all the time na ang Diyos natutuwa sa atin. But as a Christian, our highest goal in life is to give glory to the Lord. To God be the glory in the church. Amen? Kaya nga sabi ng Bible is, ang glory daw, wag natin kukunin. Wag natin kunin yung glory because glory is for the Lord. We can have glory in the church. Amen? So I hope this afternoon, mga kapatid, we can have favor in the eyes of the Lord by doing our work, ating paglilingkod, ating pagsasamba sa Panginoon. Amen? So that is for this afternoon. Salamat kaayo. Salamat sa tanan. Tayo lahat tumayo, let's have a word of prayer. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa hapong ito, nagpapasalamat po kami sa another opportunity na binigay niyo po sa amin. I know na our body is exhausted, but thanks be to God, the Spirit is talagang very active, willing na makinig po ng inyong mensahe. And I pray, O God, na ang mensahe nito, kahit napaka-iksing panahon, napaka-simple na mensahe, but I pray, O God, na itong mensahe na ito ay manatili po sa puso ng bawat isa ngayon. Thank you so much, Lord. At ito po ang dalangin sa matag sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Subong. Pray. Thank you, Father, for reminding us of grace. Tayo po ba nakasumpong yung tinawag na biyaya ng Diyos? Biyaya upang tayo po, grace, in order for us to pursue, to continue to the ministry, give our time, energy, talents. Nasumpong naman favor o kaluguran ng Diyos. Tayo. Kung darating ang Diyos ngayon, masaya kaya tayo. Masaya kaya. Sumpungan po tayo ng ating Diyos. Ang nais ng Diyos, magandahin natin yung ating lakad. Just like what Noah did. Ayusin natin yung ating mga kapasidad to design our volition that we should have always willingness that every decision of the day, God is pleased. And how about our worship? Ang worship, laging yung tandaan mga kapatid, it's not the hour of the day. Kasi hiningin ng Diyos, hindi mo oras mo.
hindi oras ko. Ang hiningi ng Diyos ay sa loob ng isang linggo, isang araw kanya. Hindi ho nagbabago ang sinabi ng Diyos sa Biblia. Hindi sinabi ng Diyos na pagka-araw ng linggo, ikaw ay 9 to 1 lang, 9 to 2, 9 to 3, araw eh. So if we are enjoying 7, 8 hours in our work, sometimes 12 hours, why not enjoy worshiping God with that number of hours? Diba? Kung yung may binigay ng Panginoon. We cannot outgive God at huwag nating bintahan ng Diyos. Just give. Eh kung New Testament kaya lang titingnan mo yung book of Acts manulula tayo. Bible reading natin ganyan sa pinakahuli. And daily in the temple, this is not to teach and preach Jesus Christ. And breaking bread from house to house. Every day. Kaya malayo yung Christianity natin ngayon doon 2,000 years ago. If God has something for you this afternoon, feel free to come to the Lord. May mga kailangan ka lagi sa Diyos. Thank you, Father, for reminding us about the life of Noah. Thank you for his life, legacy. But until now, Noah is remembered. His life is being remembered. Noah is not perfect. He's just a human being like us. But the Bible says, Noah wonders. And he was perfect in his generation. Sa panahon niya, perfect siya. Sa amin wala yung Diyos, ingatan niyo po kami sa kumahan sa Grasya. Mapatira po namin, lagi po kayo ingatan niyo po sila. Wala na bibigyan ng buhay, maningin ako sa mga pagaligay. Mapatira po namin sa pag-aaral, bigyan po ng kalinuhan. Mapatira po namin ang karagaman sa kayong pagaligay. Mga nangihina pala kasi. At akin na po, provide po pangailangan po ng Lord. Dahil sa amin, katuloy ko'y tulibay tumatag ng aming pananampalataya. Lahat na ito aking dadalangin. Pinakasalamatan sa mga sa Kristo sa aming Diyos Ligtas.